皆さん、おはよう。Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. East Japan City paying child support for single parents, collecting money from ex-spouses. East Japan City nagbabayad ng suporta sa bata para sa mga nag-iisang magulang, nangungulekta ng pera mula sa mga dating asawa. Saitama. Sa pagsisikap na matugunan ang kahirapan sa mga pamilyang nag-iisang magulang, ang pamahalaan ng silangang lungsod ng Japan na ito ay naglunsad ng programa ngayong taon ng pananalapi upang bayaran ang mga gastos sa pangangalaga ng bata para sa mga single na magulang at kolektahin ang pera mula sa kanilang mga diborsyado na asawa na nabigang magbayad ng suporta. Ang pamahalang bayan ng Saitama ay magsusulong ng hanggang 50,000 yen bawat bata, bawat buwan, ng hanggang 3 buwan at kokolektahin ng pera mula sa mga dating kasosyo ng mga tatanggap na hindi nagbabayad ng suporta sa bata. Ayon sa mga mapagkukunan, kabilang ang lungsod, may mga kaso sa mga bansa sa kanluran kung saan ang mga pamahalaan ay nagbibigay ng mga naturang pagbabayad at nabawi ang pera, ngunit ito ay bihira sa Japan. Ang layunin ng programa ay upang maibsan ang pinansyal at psikolohikal na pansinin sa mga pamilyang nag-iisang magulang. At ito ay nakatarget sa mga pamilyang nangangailangan, tulad ng mga tumatanggap ng mga allowance sa suporta sa bata. Ang panukala ay pinapatupad sa ilalim ng kondisyon na ang halaga ng gasto sa pag-aalaga ng bata ay napagkasunduan sa pagitan ng mga diborsyadong kasosyo sa pamamagitan ng mga paraan tulad ng isang notarized o petition na dokumento. Inaasahan na 20 katao ang gagamit ng programang ngayong taong ng pananalapi. Ang pahamalang lungsod ay naglaan ng 3 milyon yen sa paunang budget para sa eskema. Nalaman sa pambansang survey na 28.1% lamang ng mga pamilyang nag-iisang ina ang nakatanggap ng suporta sa bata mula sa kanilang mga dating asawa noong piskal na 2021. At higit sa kalahati ng pamilyang ito ang hindi gumawa ng mga kaayusan sa pagbabayad sa kanilang mga diborsyado na kasosyo. Dahil sa sitwasyong ito, pinangunahan ng pamahalang bayan ng Akashi sa Hyogo Prefecture ang pagpapatupad ng proyekto para mabayaran ng maaga ang mga gastos sa pangangalaga ng bata at mabawi ang pera. Ang pambansang pamahalaan ay naglunsad din ng sistema ng subsidy noong piskal ng 2019 para sa mga lokal na pamahalaan na nag-aalok ng libreng serbisyo sa konsultasyon tungkol sa hindi pagbabayad ng suporta sa bata at ginamit ng 176 na lokal na katawan ang sistema noong piskal 2022. At para sa mga katanungan tungkol sa proyekto sa Saitama, tawagan ang Child Rearing Support Division ng pamahalang lungsod. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka. Ito po ang pangambalita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Japan Trivia, Yamanashi Prefecture sparked as jewelry hub. Yamanashi Prefecture, kumikinang bilang hub ng alahas na pinagmamalaki ng Yamanashi Prefecture ang industriya ng alahas nito at sinasabing ipinagmamalaki ang mahigit 1,000 kaugnay na negosyo. Ayon sa Economic Census for Business Activity ng gobyerno, ang mga padala ng prefecture sa larangan ng mamahaling metal na alahas ay umabot sa humigit kumulang 23.9 billion yen. Ang halaga noong 2020, ang pinakamataas na antas sa bansa. Ang kabisera ng prefectural na Kofu, kung saan matatagpuan ang marami sa mga negosyong ito, ay kinikilala sa industriya ng alahas bilang isa sa 2 pangunahing munisipalidad sa pagproseso ng gemstone sa tabi ng lungsod ng Idar-Oberstein sa Alemanya.
Noong piskal ng 2022, 70% ng mga donasyon sa lungsod ng Kopu sa pamamagitan ng Hometown Tax Program ng Japan ay ginawa ng mga donor na pumili ng alahas bilang kanilang regalo sa pasasalamat, na ang halaga ng mga donasyon ay umabot ng 2.6 billion yen. Ang industriya ng alahas ng Yamanashi ay nagmula at umunlad sa batong kristal na minahan mula sa lugar sa paligid ng Mount Kinpu sa hangganan ng Kopo sa Nagano Prefecture. Ang Kopo ay naging sentro na ngayon para sa produksyon. Pinangangasiwaan ng lahat ng mga lugar mula sa pagpaplano hanggang sa pagpapakintab, pagpoproseso ng mga mamahalang metal at pamamahagi. Si Chika Wakutsuki, isang tagapangasiwa sa Yamanashi Jewelry Museum sa Kopo, ay nagkomento, bihira na ang lahat na magagamit sa isang lugar at iyon ay isa sa mga lakas nito. Ang lungsod ay tahanan din ng Yamanashi Prefecture Jewelry Art College, ang tanging pampublikang teknikal ng kolehiyo sa Japan na katuon sa edukasyon sa alahas. Nag-host din ang prefecture ng iba't ibang event na may temang alahas kasama ang mga kamakailang kaganapang kabilang Yamanashi Jewelry Week noong November 2023, ang Yamanashi Jewelry Fair noong April 2024. Sa Hulyo 2024, nakatakda rin idaos ang Gemstone Fair sa Kopo. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa.